live in God's standard. Listen that. Diba? Intindihin nating mabuti ito mga kapatid. Always live in God's standard. Pag nabuhay tayo sa standard ng mundo, lulungkot tayo. Masisira ang buhay natin. Kahit nga sa katawan, diba? Ang ano ba standard ng lipunan? Dapat ang iyong sukat ay, ano ba dapat? 30, ano ba? Ano ba? 26. Ano? Hindi ko alam eh. Di ba? Yan ang standard. Eh kung 50-50-50 ka, o de, ano, lulungkot ka lang, ano, eh walang problema ron. Standard ng mundo sinusunod mo eh. Ang standard ng mundo, dapat straight ang buhok mo. Eh paano kung kulot? Salot, sabi nga nila. Eh, kung yun ang standard mo, yung mundo. Eh ang standard ng Diyos, you are created beautifully. Diba? And wonderfully by God. So, ibig sabihin, maganda ka, mainam ka, ano man ang itsura mo. Diba? Ang standard ng mundo, kailangan ng ilong ay matangos. E paano kung dumapayan? Ano? Wala tayong magagawa. So, ang point lang natin, always live in God's standard. Listen, hindi dahil tanggap ng lipunan, tanggap ng Diyos. Hindi dahil naging normal, ay pwede na. Hindi dahil majority, tama. Hindi dahil approve ng sanlibutan, approve ng Diyos. Dapat bumabalik tayo sa kanyang salita bilang standard ng buhay natin. Aprobado ba yan ng Diyos? Aprobado yan ng tao, aprobado yan ng gobyerno, aprobado yan ng mga mambabatas, pero hindi aprobado ng Diyos, hindi approve yun. Dapat malino yun. Dapat naiintindihan natin. Naging common at normal para sa mga taga-Sodoma ang sexual immorality, ang homosexuality, ang pakikipagtalik at pakikipagrelasyon sa same sex. Pero hindi aprobado kay Lot, hindi aprobado sa Diyos. Alam niya na ito, kaya nga sila ginunaw eh. Hindi aprobado sa Diyos eh. Diba kung approve yun sa Diyos, ay bakit sila papatayin? Eh bakit sila susunugin? Therefore, hindi approve ng Diyos. Approve ng community, approve ng Sodom, pero hindi approve ng Diyos. Malinaw dapat yun. So, live in God's standard. Ano ba ang mga naging normal at common sa sanlibutan? Halimbawa, ano ba ang naging common? Premarital sex. Sex outside marriage. Diba marami niyan? Buntis muna bago kasal. Sabi ng isa, mag-aasawa na po ako. Sabi niya, mga friend, mag-aasawa na ako. Sabi niya, anong tanong agad ng mga friend? Bakit buntis ka? Di ba? Anong sagot mo? Hindi. Anong sagot nila? Eh, bakit ka magpapakasal? Kasi ang naging common, kailangan buntis ka bago magpakasal. Nakita niyo yung normal? Yung nangyari sa sanlibutan natin. Ganun na nangyari mga kapatid. Noon daw kasi, ang inaantay kabilugan ng buwan bago ikasal. Eh ngayon anong inaantay? Kabilugan ng tiyan. Diba? Another na naging parang normal at common sa maraming community or maraming mga bansa ngayon, same-sex marriage. Diba? Nangyayari yan. Na ginagaya at gustong kopyahin ng Pilipinas. Diba? Na pwedeng mangyari paglipas ng mga taon. Pwedeng hindi pa nangyayari, pero dahil magiging majority sila, dahil yun ang nagiging norm and common, pwedeng mangyari. Pero it doesn't mean approve ng Diyos. Na hindi na yung ibig sabihin lang. Pwedeng aprobado ng mga tagagawa ng batas, pero it doesn't mean approve sa Diyos. So we always live in God's standard, not in the standard of this world. Ganun lang dapat ang naiintindihan natin. Diba? LGBTQ+, naku po, napakarami na nito. Ang pagiging LGBTQ, naging common kasi. Kaya napansin nyo, in this context, anong sabi ng verse? Maging mga bata, kasi naging common. Kasi napakalakas talaga ng, kaya di ba ngayon pa lang, makikita mo, ang liit pang bata, alam mo na yun ang mangyayari sa kanya. Diba, nakikita na natin. Kasi nga, ang lakas ng impluensya ng social media, ng TikTok, kung ano-ano pa mga platform, diba? Kasi nagkalat talaga yan. We are not against with LGBTQ.
We don't judge them. We love them. They are welcome here at Cardona Church of Christ. Ang kinokondem ng Bible, take note, homosexuality. Diba? Same-sex marriage, pakikipagrelasyon at pakikipagtalik sa kapwa, babae o lalaki. Yan ang kinokondem, diba, ng Bible. Pero kung maging bakla ka, tomboy ka, whatever, kung yun ang prepared mo sa sarili mo, hindi yan kinokondem at we don't condemn them. Diba? Ang sinasabi natin, ang itinuturo ng Bible, same-sex marriage, diba? Homosexuality, at yung ganyang mga bagay. Halimbawa, tingnan nyo, Leviticus 18:22. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, iyan ay karumal-dumal. Kaya nga, di ba sabi ni Lot, huwag niyong ituloy yan. Isang napakasamang gawain niya, karumal-dumal yan sa Panginoon. Di ba? Kaya ang term niya, huwag. Pag sinabing huwag, huwag. Hindi pwedeng yung huwag ay pwede. Pag sinabing huwag, huwag. Leviticus 20:13, ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Nakita nyo? Huwag. Bakit? Karumal-dumal yan. Anong pwedeng mangyari pag ginawa? Papatayin kayo. Ganyan yung law sa kanilang panahon. Ngayon sasabihin nyo, law pa po yan. Wala naman sa New Testament yata. Yun ang akala nyo. Roma 1:26-27. Napansin niyo mga kapatid, sa Old Testament, kasi nga walang kwenta ang babae. Kaya napansin niyo, hindi naman binanggit yung babae sa babae. Ang majority lang na dinabanggit talaga sa Bible, lalaki sa lalaki. Pero vice versa, babae sa babae rin pwede yun. Pero mas nilinaw sa New Testament. Roma 1:26-27. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparanan. Take note, likas na kaparanan. Tandaan niyo mabuti yung word na yon. Sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Nakita niyo, in this context, sa New Testament, binanggit na ang babae sa babae. Sa Old Testament, lalaki sa lalaki lang. Diba? Pero sa New Testament, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Ano yung likas? Ano yung likas na... Sabi niya, likas na kaparaanan. Ano raw yung likas na yon? Yung lalaki at babae magtatalik. Yun yung likas. Ano yung hindi likas? Hindi normal, hindi tama. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kaya sabi niya, yung likas, iniwan na nung tao in this context. Diba? Pinalitan nila. Diba? Ganun ang nangyayari. So, dapat nating maunawaan yung mga kapatid. Kaya tingnan niyo yung Matthew 19:46. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos? Take note. Di nyo ba alam? Di nyo ba nababasa to? Sabi ng Panginoong Jesus, na pasimula pa, nilalang na ng Diyos ang tao na take note, lalaki at babae. So, ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lamang. Napansin nyo? Lalaki at babae lang. Walang LGBTQ. Diba? Hindi yan ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Anong purpose? Bakit lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos? Diba? Ano sabi ba ng Diyos dun sa lalaking nilikha niya? Diba sabi niya, humayo kayo at magpakarami. So He created man and woman for what? Procreation. Para maging katulong niya sa paglikha ng tao. Diba? Hindi pwedeng gumawa ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kaya ang nilikha niya, lalaki at babae. Kaya sabi niya sa verse 6, verse 5, at siya rin ang nagsabi dahil dito'y iiwan ng, take note, lalaki ang kanyang amatin at magsasama sila ng kanyang asawang babae. A man will leave his father and mother, diba? Then ang sabi, makikisama siya sa kanyang wife. Babae ang tinutukoy dyan. At sila'y magiging isa. So, sinong magiging mag-asawa?
a man and a woman. So dapat malinaw yan. Take note, hindi na sila dalawa, kundi isa. Kaya, take note ulit, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Nakita nyo? Ang pinagsama ng Diyos. Sino ang pinagsama ng Diyos? Lalaki at babae. So, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin. Pag nag-aaral kayo ng Biblia, kailangan malikot ang isip nyo. Babaligtarin nyo yan para makuha yung another lesson. Sabi niya, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. So, anong lesson na pwedeng matutunan yung baligtarin nyo? Ang hindi pinagsama ng Diyos, huwag pagsamahin ng tao. Ano lang ang pinagsama ng Diyos? Lalaki at babae. Huwag paghihiwalayin yun. Ano ang hindi niya pinagsama? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? That is the standard of God. Another, don't look back. Sabi ng isang kanta, I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back.